Ito ang huling na bersikulo, muling nagbalik si Tipsy D after ang 3 years na pahinga. This battle against Batang Rebelde ay ang pang 29 na battle niya sa flip top. At sa mga battles na yon ay meron siyang 75% win rate. Of course, ilan dito ay yung mga 2x2 classics kung saan ay naging instrumental din talaga siya. Ibang klaseng output yun, no? At alam naman natin na sementado na yung pangalan niya kung magkakaroon man ng flip top Hall of Fame. So ayun, para sa content na to, naisip kong ibalik yung flip top tier segment natin. Ranking yung mga naging performances ni Tipsy D bilang isa siya sa may pinakamadaming battle sa flip top. Pero dito ang isasali ko lang ay yung mga one-on-one battles. Yung 2x2 kasi parang as tag team yung evaluation dun eh. So ayun, para hindi maging komplikado ay hindi ko na sinali. By the way, meron namang 16 wins and 3 losses si Tipsy D sa one-on-one battles. So ayun, meron tayong 5 tier dito. Una ay ang S tier or basically yung mga legendary performance, and I'm sure may idea na agad kayo kung anong battle niya ang kasali dito. A tier dito naman yung usual na A game, no, or yung 100% form. B tier yung mga performances na malakas pa rin pero parang may kulang. C tier yung sabihin na nating sakto lang or hindi masyadong tumatak na battle. And sa bottom tier ay yung mga battles na siguro huli mong maiisip dun sa battle rap catalog ni Tipsy D. Pero ito, bago natin simulan, syempre yung list na to ay sariling opinion ko lamang, and yung ranking dito ay base sa standards ni Tipsy D. Hindi porket nasali dun sa bottom tier ay hindi na siya malakas in general. Maaaring yung considered as low tier na performance ni Tipsy D ay pwedeng mang body bag ng isang S tier performance ng isang MC. Ganun din kasi kataas yung standard na naset niya sa atin. So ito, simulan na natin. Random na lang, no? Unahin natin yung kay Zaito. Ito yung parang pinaka-relaxed na battle ni Tipsy D. Yung approach niya dito, hindi yung usual na nakatodo talaga sa schemes and technicals. Kumbaga, mas in-enjoy niya lang talaga yung experience na makabattle si Zaito. So tingin ko, nasa C tier to. One Lazy naman, naging open dati sa flip top community na isa si One Lazy sa mga idols ni Tipsy D, no? So nagka-build up tong battle eh, naalala ko nun. Pero nung battle na, One Lazy had these moments, pero overall ay naging one-sided siya in favor of Tipsy D. Ilalagay ko to sa tier B. May mga creative scheme siya dito na that time parang bilang pa yung mga gumagawa ng mga ganong mahahabang skema. Sabi nila, tapat mo, linis mo. Yun ang kasabihan na higit mo sa dapat. Kaya naman pinatay ko yung katapat ko. Kasi tama lang na iligpit ko ang kalat. Nakikinig ba kayo? Sabi ko, kayod kalabaw. Pagbalang ng puno, iligpit ang pinagkalatan. Hindi nyo na malayan, yun ang kanyang kahinaan. Pinatay ko yung tamad gamit kasi bagan! Kay Sequence, dito yung story naman ay parang kabaliktaran nung kay One Lazy na siya naman yung target ng tagahanga niya. 5-0 para kay Tipsy D yung battle at talaga namang unbreakable yung dating niya dito, proving yung levels ng battle rap. Pero dahil nga sarili niyang battles yung competition niya dito ay tingin ko nasa tier C to. Notorious, personal favorite ko to sa lahat ng battles niya. Ito yung battle na naging fan ako ni Tipsy D. Ilang beses ko nang pinanood to dati, no? Kasi nung time na to ay fresh pa talaga yung ginagawa niya. At sobrang swabe lang sa tenga nung mga rhyme schemes niya dito. Ito din yung unang beses na nakita natin yung sobrang seryoso at maangas na side ni Tipsy D. Redemption battle din kasi to after nilang ma-5-0 ng Team Calabarzon nung 5-on-5. Feeling ko itong battle against Notorious yung talagang naglagay sa kanya sa mapa. Parang dito na siya naging major threat sa mga superstars nun kasi parang promising talent pa siya dito eh. So yun, ilalagay ko siya dito sa A tier, mainly dahil sa naging significance ng battle na to sa career ni Tipsy D. Parang dito siya bumelo para sa isang legendary flip top career. At Tipsy ang delivery, kaya ang aking driving nakakabunggo. Sobrang lakas, pati yung maganda mong standing mapapaupo. Parehas lang tayong undefeated pero hindi ka fitted. This day wala ka sa korte mo kasi yung corona mo parang CJ, tapos na ang termino. Least favorite ko naman ay yung kay Batas. Sayang yung potential nitong battle, no? Kasi as in on paper talagang instant classic yung maiisip mo eh. Pero yun nga, dito pa nag-underperform si Tipsy D. Ito yung tipo ng battle na as a fan ay ayaw mo nang panoorin ulit. Lagay natin to sa bottom tier. Ito yung recent kay Batang Rebelde. Para sa isang comeback battle, decent performance to para sa akin. Although mapapansin na medyo rusty pa siya at hindi pa talaga siya naka-top form. Pero if babattle ulit siya sa ahon, ay I'm sure may mga adjustments na siyang gagawin. Lalagay ko to sa tier C, pero nagigess ko naman kung irarank nyo to higher. Apoc and Poison 13, tingin ko parehong nasa tier B. Ito yung mga battles na ginawa niya yung dapat niyang gawin para manalo, pero hindi niya talaga naiwan or nalamangan ng malaki yung kalaban.
Flick G, obvious na to, di ba? His best individual performance. At yung round 3 niya, yung isa sa pinakamalakas na rounds ever. Grabe kung paano niya siniksik yung content niya dito sa buong battle. Itong performance niya na to, yung rason kung bakit siya yung slight favorite bago yung laban nila ni Looney. Dito na talaga siya nag-peak nung 2016. Nakakatakot yung form ni Tipsy D nung buong taon na yon. At ikaw ay minaltrato, pero dapat bang kaawaan tong G? Dahil alam naman natin na ang gabi ay api, ngayong wala na tong G. At ako'y magpapakalasing sa tuwa, kaya goodbye na lang G. Dahil katumbas ng aking galak ay alak, ngayong wala na tong G. Sak Maestro, nasa A tier to para sa akin. Parang siya din yung dihado dito kasi ito yung time na grabe yung hype kay Sak Maestro after nung ginawa niya against Mzite. Pero ibang klase yung counter ni Tipsy D dito, as in on point yung mga haymakers na all 3 rounds. At isa rin to sa biggest wins dun sa resume niya, yung matalo yung pick Sak Maestro. Kaya naman yari kay Mr. Lagare itong sino ka nga hoy? Si Bak? Gago, magmumukha kang kahoy sa chainsaw, ngayong tinapat sa akin si Bak. Woo! Such a whack name. Baril sa iyong likod, point blank range. Everything is fine nang bigla siyang napag-goddamn. Sabog kanyang spine ang bringing back pain. Bang! Another legendary performance ay yung laban niya kay Sinyo. Actually, yung battle mismo ay top 10 to sa history ng Flip Top kasi ang lakas din nung Sinyo dito. Nasa 23 million views na ngayon ang classic battle na to. Unang battle niya sa Flip Top, Tomahawk. Malakas din to para sa isang debut battle, pero dahil nga yung comparison niya ay sa lahat ng battles ni Tipsy D, ilalagay ko siya sa bottom tier. Uwi ka kayo ng basa ng laway ko. Parang mouthpiece. Ikaw ang magbibinyag ng unang panalo ko, John the Baptist. Pagkatapos nito, wala ka ng mukhang iharap sa tao, Jabberwockies! Icarus, solid din siya dito. Nagka-highlight pa rin siya, pero may mga dragging parts yung kanyang naging performance and naging dikit pa yung battle. Lalagay ko to sa tier C. Kay Sayad naman, nasa A tier to para sa akin. Ito yung mga performance na kung ano yung ina-expect natin ay yun mismo yung pinakita ni Tipsy D. Naging barfest tong battle with his creative schemes. Hindi ako hardcore rap hater, sadyang ayaw ko sa Sayad. Tila ako'y maingat na driver, sadyang ayaw ko sa Sayad. Sa akin galing ang mga tirang suwak, ringless, hindi sa Sayad. Ikaw stuntman manapak, mintes, hindi sa Sayad. Gusto nila akong matalo, what the hell? Mga gago ba kayo? Ako'y hindi papayag dahil mga linya ko paralel. Matatalo nga ako pero hindi sa Sayad. Ito kay Jin, ito nasa A tier to para sa akin. Siguro dahil dito niya na-establish na iba siya kaysa sa mga kasabayan niyang bago that time. Para sa era kasi na yon ay noticeable yung advanced pen game niya. Chill pa yung approach niya sa battle dito and hindi pa talaga ganun ka-refine yung pagiging performer niya, pero yung pagiging flexible nga tsaka yung kanyang total package ay dito natin unang nasilayan na na-witness natin kung paano niya hinasa ng mga sumunod na taon. Kaya special tong performance na to para sa akin. Pagkasulido aking bawat bitaw, purong-puro. Ikaw puro hangin at singaw, lumang tubo. Ito'y Bataan versus Davao. Tulog-tulo, tatalunin kita gamit ang kasaliyang Mindanao. Pugot ulo. Ito kay Balakid, classic din yung battle na to. Ang lakas ng panimula ni Tipsy D, pero sa overall, parang may kulang dun sa performance niya. Siguro naging factor dito yung kanyang pacing. Nasabi niya kasi sa isang interview na hindi raw pasok yung sulat niya sa pinag-usapan nilang time limit ni Balakid nun. Kaya kung mapapansin nyo, ay parang nagmamadali yung delivery niya sa battle na to. Lagay ko to sa taas ng tier B, parang one heavy bar away nga to para malagay sa A tier. Kasi puta ang lame mo! Kung si Tukel pinasayaw ka sa platito, paano pa kaya sa utak malaplay? To, paglalaroan kita malaplay. Do, mga rounds mo may butas parang J. Ko, disgrasya aabutin pag karinig mo ng brrrr dito sa lane ko. Pero hindi yun motor, ito ay massacre. Brrrr, makina ng chain. So! J-Skills, parang natabunan nung pag-underperform ni J-Skills yung ginawa ni Tipsy D. Yung parang in-expect natin na style clash ay naging landslide win. Kaya parang nabawasan ng impact yung ibang linya ni Tipsy D dito. Lagay ko to sa tier C.
Kay J King naman, 2016 form ni Tipsy D pare. 8 years sana to kung hindi siya nag-choke. Madami siyang quotable sa ibang klaseng exhibition yung pinakita niya sa atin dito pagdating sa writing. Nakakamiss yung gantong form ni Tipsy D. Nakalusot ka lang naman sa pistolero na naubusan ng amo. Pero ako, hindi ko problema ang bala. Sige, tanong mo kung paano. Dahil kaharap mo ngayon ang asintado na Montano. Ako mismo ang bullet na pipigil kay Jay Manalo. Panghuli kay Looney, sabi nga ni Balakid na ito daw yung pinakamalakas na material laban kay Looney, di ba? As in yung ginawa niya doon, kayang-kayang tumalo ng kahit sinong flip top legend. Natapat lang talaga siya sa best form ni Looney nung gabing yon. Nakakapanghinayang nga kasi the only time na sumali siya sa isa buhay ay yung time din na sumali si Looney. Sayang kasi di na ulit nag-try si Tipsy D sa isa buhay. Legendary performance pa rin to. Ito, short conclusion lang. Ang hirap pala nito, no? Kasi ang dami nga factors na kailangan i-consider like yung kay Jin, hindi ko sure kung in-overvalue ko yung advanced pen game ni Tipsy. Or yung kay Batang Rebelde, baka naging unfair ako dahil sa recency bias, yung mga ganung bagay, di ba? Kinonsult ko pa to sa partner ko kasi dalawa kami dito sa Hip Hop Heads TV. And surprisingly, eksaktong ganito din yung naging list niya. Pero ayun, feel free to also share your own sa baba. Gawin nating healthy discussion yung comment section. At kung nagustuhan nyo yung gantong tipo ng content, like and subscribe lang para ma-notify agad kayo sa mga bago nating uploads. Peace!